Praise God. Praise the Lord. Pray ng Panginoon mga kapatid. Salamat sa dalawang awit na ating pinakinggan kanina. Uh, Una yung awit na nagsabing living by faith. At yan ang ating buhay. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. At ang ating lakas, ang ating buong pagkatao ay tunay na sa Diyos. At sabi ng Apostol Pablo na hindi tayo makapagbigay lugod sa Diyos kung walang pananampalataya. Kaya salamat sa napakagandang awit. Ganyan din yung Down from His Glory. At sa ngayon ay yan lang muna ang ating magagawa na paghahandog ng awit sa Panginoon dahil wala naman kami ditong instrumento para makapaghanda ng mga awit. Minsan nakapag-prepare kami. At salamat sa Panginoon muli sa bawat isa. Sa pangalan natin Panginoon Kristo Jesus ay aking binabati ang mga banal, mga kapatid sa Bulihan at sa GMA at sa iba na naabot ng live streaming na ito. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa. So tayo muna ay mag-alay ng isang panalangin bago tayo magpatuloy. Tayo magpasalamat muli sa Panginoon. Mahal namin Diyos, na dakila sa lahat, muli kami ay nagbabalik sa iyo ng lahat ng pasalamat, lahat ng kapurihan dahil tunay ikaw ay natiling tapat sa iyong mga salita, natili kang mabuti, ang iyong mga pangako ay totoo, ang iyong mga salita ay katotohanan. Salamat Panginoon sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin, muli kaming magsasama-sama sa ganitong uri ng gawain, sa aming online service. Nalalaman mo Panginoon ang puso ng bawat isa, nalalaman mo ang aming mga buhay, walang bagay na naitatago sa iyo Panginoon. Kaya ang lahat ng bagay nito Panginoon muli aming inaalay sa iyo, inahandog ang aming mga buhay. Kami na nasa mga tahanan, ang aming mga buhay ay patuloy namin Panginoon na iaalay lamang sa iyo at patuloy na ibabalik sa iyo ang lahat ng uri ng kapurihan, lahat ng uri ng pasalamat, lahat ng kayang gawin ng iyong mga banal o Diyos ayon sa biyaya, ayon sa sukat ng biyaya na aming tinanggap. Kaya Panginoon, sa mga sandali ito, muli kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyo na ikaw ang gagawa sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. Panginoon, bigyan mong laya ang aming mga puso ngayon, ang aming mga espiritu, na ito ay, na ikaw ay makagawa Panginoon ng may kalakasan, may kapangyarihan sa aming mga buhay. Sabi lang Panginoon na kami ay hindi nagpapangita sa ilang nakalipas na mga buwan, Panginoon. Subalit ang aming pag-asa ay nasa iyo. Ang mga araw ay darating, Panginoon. Nalalaman namin na ang aming mga daing, mga kahilingan, mga panalangin ay iyong nalalaman. At ito ay nakakaabot sa iyo, Panginoon. Kaya kami umaasa, O Diyos, sa mga araw na darating, muli kami magpapangita, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, at lulubusin mo, Panginoon, ang aming mga kagalakan sa mga panahon na ito. Panginoon, aking pinagitawala muli sa iyo ang mga salita ng buhay at ang mga makakarinig, ang mga puso ng iyong mga anak ay patuloy na yung linisin ng iyong mga salita. Patuloy kami, Panginoon, na baguhin sa aming pagkatao. Ang aming pagkataong loob ay patuloy na mabago araw-araw sa iyong kalooban o Diyos, ayon sa iyong mga salita. Ayon sa larawan ng aming Panginoong Kristo Jesus na siyang nabubuhay sa aming mga puso ngayon. Panginoon, i-bless mo yung mga salita muli. At kung may nakita ka ng mga kakulangan, kung may nakita ka ng mga kasalanan, ay yung pagpatawad sa amin, O Diyos. Patuloy kami, Panginoon, na takpan ng iyong banal na dugo. At huwag makita ang mga bagay na ito, Diyos. Kundi ang makita ay ang desire. Makita ang buhay na nahan sa aming mga puso ngayon sa magitan ng iyong mga salita. Bless mo, Diyos, ang bawat tahanan, ang bawat isa, aking mga kapatid ay pagpalain, gayon din aking mga kapatid na sa malayo, na naabot, Panginoon, at tunay, Panginoon, na sa ganitong mga paraan ay nakikita namin na hindi ka nagkukulang. Ang iyong mga daan, mga pamamaraan ay tunay, ay nandyan sa aming harapan, O Diyos, at wala kaming maitatago, may itatanggi, Panginoon, na ikaw ang gumagawa ng lahat ng bagay nito sa iyong mga hirang, sa iyong mga banal. Bless mo, Diyos, ang bawat isa. Aking pinagtitiwala sa iyo ang iyong mga salita at ikaw, Panginoon, misa pang kumilos gumawa sa bawat isa. Ang lahat, Panginoon, ng kapurihan, lahat ng pasalamat at pagluwalhati ay sa iyo lamang maibalik sa tanging pangalan ng aming Panginoon, Kristo Jesus. Amen and amen.
Praise God. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Praise God. So, pagbati muli sa inyong mga kapatid, sa ating mga tahanan, sa bawat isa. At tulad ng aking nabanggit sa inyo, sa ating group chat, ay magbabasa muna tayo ng ilang pagbati. Kung meron kayong mga gustong ipaabot na pasalamat, ay ating basahin ngayon. Pero bago yun, nais ko munang batiin ang aking twin daughters. Twin sila kasi para sila ng birthday ngayon. Si Hannah at si Jeliza ay ngayon ang kailang kaarawan, kaya pagbati sa aking mga anak at nawa ang Diyos sa patuloy na magpala, bigay ng kalakasan at pag-iingat sa araw-araw. Okay, so pagbati mula kay Brother Cholo Bahar. Good morning everyone. Good morning po Pastor. God bless you. God bless your preaching today. God bless you Brother Cholo. And Sister Teresita. Okay, God bless you. Brother Samuel Ang, blessed morning, church. Blessed morning po, Pastor. God bless everyone. From Kisaya Faith, magandang umaga po sa lahat. Mula sa Bliss at Dayanan family. Pagpalain ng Panginoon ng bawat isa sa pakikinig ng kanyang mga salita. From Brother Mark, blessed morning po. God bless po sa ating lahat. Sister Almira, good and blessed morning everyone. Sister Iris, good morning po, Pastor, at sa lahat po. From Ate Micaela Sarmiento Fabon and I. Okay, God bless po. Thank you Lord sa buhay ni Ate Ella. Happy 28th birthday. So, blessed birthday to you, Sister Ella. At ang Diyos pa magpala ng iyong buhay. Palakasin ka pa ng Panginoon sa bawat araw. Sister Lay at sa kanilang pamilya rin. God bless you all. Blessed morning and God bless po sa lahat. Salome, praying to see you all very soon. God bless us all. Sister Lorna, good morning po, Pastor and family, and to the COTF families. Sister Andrea, good day and blessed Sunday to all. Okay, so meron pa ba? O, sino meron sa inyo pasalamat na gusto nating i-share? Mapakinggan natin lahat. From Sister Kai Shepherd, mapagpalang araw po Pastor, Pastor Jeg, at sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon na buhay na umalalay sa atin sa araw-araw. To God be the glory. Missing you all. Sister Ellen, God bless. Brother Ezekiel, Sister Ruthie, Sister Marjorie, okay. Sister Sheena, Brother Anthony, God bless. Naka-join sa atin ngayon. Maring sila ay maya-maya pa mag-i-start. Sister Nati, God bless. Sister Jess and Brother Husband, Brother Ray. God bless inyo. Good morning sa lahat. God bless us all. Sister Mabel, Sister Grace Bahar. Okay. So, meron bang gusto magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid? Sister Len, God bless. Blessed morning po, Pastor. Miss you all po. Sister Jeanette Villanueva, naka-join din sa atin. Barmoy, God bless. At kumusta kayo? Sister Ruthie, kamusta po kayo Ninong Pastor? Regards po from Dumahil family, Patrick and Joss. Sister Baby, God bless po. Si Brother Jetro, naka-join din sa atin. Sister Cha, maaring hindi pa nag-start yung gawain nila. Brother Leonie Bliss, kamusta? God bless. Okay, Sister Arlene Loredo, God bless din sa inyo. Okay, Sister Mean, blessed Sunday morning Pastor and to all brethren. Nais ko lang po ibalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa Panginoon sa kagalingan ng papa ko. Nakalabas na po siya ng hospital at okay na po siya ngayon sa biyaya ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin, mga kapatid. Salamat din sa ating Panginoon na laging nagpo-provide ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Sa Diyos lamang po mauwi ang lahat ng papuri at pasasalamat. Praise God. Purihin ng Panginoon. Salamat sa iyong pautuos, Sister Mean, at salamat din sa gawa ng Diyos sa buhay ng iyong Papa, sa kagalingan na tinanggap niya, at atin siya patuloy na sama sa dalangin na siya ay hipuin ng Diyos at siya ay tawagin din naman ng mensahe at kasama natin na maglilingkod sa Panginoon. Sister Cora, God bless. Okay, so kung meron pang ilang mga testimony na gustong pahayag, mamaya ay ating basahin after ng ating preaching. Sister Maria and Sister Felisa, God bless you all sa inyo sa Pampanga. Brother Michael Cheres. Sister Maricel, kamusta? Sister Maricel Bahar.
Tugonon, Marcel Bahar Tugonon. Bar Micah, kay Micah, God bless sa inyo, sa Malaya. Okay, so palayan ng Panginoon ng bawat isa. Okay, so tunay na namimiss natin mga kapatid, no, ang ating gawain sa ating local church. At sa ngayon, wala tayong magawa kundi kung ano yung guidelines na pinapatupad sa ngayon, ayun yung ating sundin. As long as hindi naman tayo na de-deprive sa ating faith, hindi naman tayo pinagabawalan na patuloy na ipaglikod ang ating mga buhay, ipangaral ang katotohanan sa magitan ng paraan na ito ng online live streaming. Kung hanggang kailan mga kapatid tayo bigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsama-sama ulit ay ating hintayin yan. At for the meantime ay tayo ay magpapatuloy sa ating pagsasagawa ng live streaming hanggang sa dumating ang araw na yun. So kung kayo ay handa na sa mga salita ng Diyos, ating puntahan ang ating paksa sa araw na ito. Sa ikatlong bahagi po ng ating paksa na to lose life is to find the life. So ating punta nating teksto sa Matthew chapter 10 pa rin. At ating basahin na lang itong last verse 39. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. At Diyos magpala na ang kaniyang mga salita sa mga sandaling ito. Okay, so for 2 Sundays ay nakita natin ang isang uri ng buhay na ating natunghayan sa buhay ng mga tao at sa scripture of course, dahil wala namang magpapahayag, wala namang magpapakilala sa atin ng mga bagay na katotohanan maliban sa mga salita ng Diyos. At yung buhay na ito na ating dinaanan last 2 Sundays, it's about the life that you will find but you will lose it. At ito ay may kaugnayan sa Matthew chapter 16, kung ating babasahin sa verse 26, na ang sabi ng Panginoon dito, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? At alam natin na ang salitang loss dito is about destroy, die, or perish. At ang talata ito sa Matthew chapter 16 verse 26 ay nangusap ng isang uri ng buhay na ang sentro ay ang mga bagay ng sanlibutan. Ang nangingibabaw dito ay yung binanggit ni John doon sa ating binasa last time sa 1 John chapter 2. Ito yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Doon nakasentro ang buhay ng mga tao sa panahon na yon, even in the Old Testament at hanggang sa uling mga araw. Ito yung buhay na meron ang mga tao. Dito lumalakad ang mga tao na nabubuhay labas sa salita ng Diyos, labas sa kalooban ng Diyos. That's why ito ay isang masabi natin na nakalungkot na bagay kung tayo ay nabubuhay o mabubuhay sa ganitong kalagayan. Dahil tulad natin nabasa doon sa 1 John, ang sabi doon ni John, the world is passing away, doon sa verse 17 na ating pinuntahan last Sunday. So ang lahat ng bagay na ito, lahat ng nasa sanlibutan, anumang mga bagay na ginagawa ng tao, anumang mga bagay na labas sa kalooban ng Diyos, ito ay definitely lilipas, matatapos. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa ilang bagay ng Scripture na ang mga bagay na may pasimula, ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Ang mga bagay na may pasimula ay may katapusan, pero mga bagay na hindi nakikita ay wala itong katapusan, mga kapatid. So the world is passing away. At si John ay in-identified niya itong mga tao nito na lumalakad sa ganitong uri ng buhay na kanilang binanggit natin that they are desiring to protect it. Di ba? They are desiring to seek it, to save. Okay? So wala silang inaatupag buong panahon, wala silang ginagawa sa buong panahon ng buhay nila but to save their life. Okay? At ito ay in-identify ni John sa 1 John chapter 4 verse 5. Sabi niya, they are of the world. Yung mga taong ito na nabubuhay sa laman. Nabubuhay sa pita ng laman, sa pita ng mata, at sa kapalaluan sa buhay. They are of the world, therefore, sa verse 5 sabi doon, they speak as of the world and the world hears them. At ang sino man mga tao na very anxious to save his temporal life. Ibig sabihin ng anxious ay yung nababalisa sila na kanilang iligtas ang buhay nila,
At ang comfort na meron sila para tiyakin na secure ang buhay nila, di ba? Lalo sa ating panahon na may pandemic, lahat ay ginagawa ng tao, but still, nakikita natin at ang scripture ang nagpapakita sa atin, they still lose it. Ang buhay ng tao ay mawawala sa takdang panahon. At ang tao ay maaaring mabuhay ng umabot ng 50 years old, 60, 70 years old, sabi ni Haring David, di ba? 80 years old at maaaring umabot siya ng 100 years old at ma-enjoy niya ang maraming bagay sa lupa. Yung sinabi nun kayo ng Panginoon na mapasa iyo ang lahat ng bagay sa libutan, mapasa iyo ang buong sanlibutan. Ibig sabihin, ang mga material na bagay na nandun sa libutan, maaaring ma-enjoy mo yan, but later on, you will see yourself, yung makikita mo ang buhay mo na wala pala sa kalinga ng Diyos. Wala pala sa mga salita ng Diyos. So, you will definitely lose it, that life na na-enjoy mo for the past many years. So, ito yung isang bagay na masabi natin na hindi mabuti na ma-realize, makita ng tao. Ito yung biyaya na tinanggap natin, mga kapatid, na ng ating itong ma-realize, nakita natin na hindi pala yun ang mga plano ng Diyos. Ang lahat pala ng bagay ay walang kabuluhan, di ba? Tulad ng pangaral na makikita natin sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, yung pangaral na ginawa ni Haring Solomon. Ano sabi ni Haring Solomon? Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Pinapakita rito ni Haring Solomon sa kanyang pangaral na walang kabuluhan ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan at nauuwi lamang ito sa wala. At ito ay understanding ni Solomon na ang Diyos din ang nagbigay at pinarealize sa kanya sa magitan ng kaisipan ng Diyos na dumating sa kanya sa magitan ng inspirasyon ay nakita ni Haring Solomon ang kalagayan ng buhay ng tao na nauuwi lamang sa wala. At kung babasahin natin sa verse 14, ang sabi nun, I have seen all the works that are done under the sun. And indeed, sabi niya, at tunay nga, all is vanity and grasping for the wind. Sabi ito, I have seen all the works. Lahat daw ng gawa ng tao ay nakita ni Haring Solomon. Yung works dito ay may Hebrew word, na ibig sabihin yung did, yung things done, yung act of work, yung labor ng tao, yung pagpursuit ng tao sa buhay niya, yung ginagawa niyang pagsisikap. Di ba? One time, dinaan din natin last Sunday, nasabi ng Panginoon, do not labor for the food which perisheth. Di ba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magpagal sa pagkain na napapanis o nasisira, na nawawalang kabuluhan, nauuwi sa wala. So, lahat na ito ay nakita ni Haring Solomon. Lahat ito ay nakita niya ang pagpapagal ng tao ay nawawala lamang sa kabuluhan. At alam niyo mga kapatid, dumating din sa point na binigyan si Haring Solomon ng pagkaunawa na isang araw na sabi niya, therefore I hated life. Yun yung kaniyang pagpapahayag sa Ecclesiastes chapter 2 verse 17. Sabi niya, therefore I hated life because the work that was done under the sun was distressing to me, for all is vanity and grasping for the wind. So ang buhay na ito na ating ipinamumuhay noon bago tayo tumanggap sa mensahe, bago tayo tumanggap sa Panginoon, ay ito yung buhay na sinasabi ni Haring Solomon, I hated this life. I hated life because the work that was done under the sun was distressing to me. Ibig sabihin, nakita niya na kahit pala gaano kabuti yung ating ginagawa, sa paningin natin, of course, kahit gaano ito kaganda, kung ito ay labas sa mga plano ng Diyos, ito ay magbibigay lamang sa iyo ng bigat. Sa darating ang panahon, ikaw ay, di ba, kahit naman ang tao ay napakayaman, maraming salapi, maraming pag-aari, di ba? Ang totoo, ang mga bagay na ito ng kayamanan ng buhay ay nagbibigay lamang ng bigat, burden. Di ba? Dahil nag-aalala siya, paano ko ito iingatan? Saan ko itatago ang yaman na ito? Di ba? Karamihan sa mga mayaman, hindi masyado lumalabas ng bahay. Karamihan ay may mga bodyguard. Karamihan ay kanilang isinicure ang kanilang buhay sa ibabaw ng lupa, sa magitan ng ano. Of course, alam natin yung tinatawag na insurance ng buhay sa lupang ito. Pero alam natin, without God ay wala tayong insurance na
Wala tayong katiyakan sa buhay na ito, mga kapatid. That's why napalaga ng mga nung pinaksa natin 2 Sundays ago, to lose life is to find the life. Sino sa inyo ang nakaranas na inyong tinanggihan ang inyong sarili, na walang kayo ng buhay dahil sa pananampalatayang ito, na walang kayo ng kagalakan na meron kayo dati, nung kayo ay nasa libutan pa, na walang kayo ng mga hanap buhay na labag sa Diyos, na walang kayo ng mga pinagkakitaan ninyo noon na maaring labag sa salita ng Diyos, na walang lahat ng iyon. Pero ano ang meron tayo ngayon? Ano ang meron kayo ngayon sa biyaya ng Diyos? Ano yung lakas? Ano yung kapangyarihan na gumagawa sa inyo ngayon na kayo ay sumampalataya sa Panginoong Kristo Jesus? At yun yung pupunta natin, mga kapatid, sa umagang ito. Sa pagpapatuloy ng ating paksa na the life, or to lose life is to find the life. Sa ikatlong bahagi. At ang ating subtitle is, Have you perceived the life? Have you perceived the life? Dahil ang find dito sa Greek word ay heurisko, na ibig sabihin is to obtain, or to perceive, or to see. Kaya, gagamitin ko yung salita na perceive dito sa hulugan ng find. Have you perceived the life? So ito ba iyong nang nakita, o ito ba iyong na-discern o na-recognize? Dahil ang perceive means to discern or to recognize. To discern or to recognize. So yung buhay na ito natin titingnan ngayon is totally contrary dun sa first life na ating tinalakay before. Doon sa una, you are looking for it, you're seeking for it, you're trying to preserve the life that you have. Yun yung una natin tinalakay. At ang iyong puso ay nagdi-desire ka para ito ay sikapin mo na maayos, nagsisikapan mo na maging mabuti, di ba? Hanggat maaari, kung ikaw ay nagtatrabaho, hanggat maaari, hindi ka na nga matutulog 24 hours, di ba? Gagawin mo ang lahat. Hindi ka na halos nagpapahinga. At ang iyong buong buhay ay nang ibinigay doon. Inilagak ang buong buhay sa pagsisikap to save this life. But this time, yung buhay na ito na ating titingnan is about, you will lose your life, yet you will find it. Hindi ba napakaganda, mga kapatid, na makita ang bagay na ito, bagamat ang lose dito, di ba, nakita natin sa hulugan, ang lose dito ay may ibig sabihin na to die, to destroy, or to lose. Ibig sabihin, mawawala ka ng bagay na ito, and yet you will find the life. At yun yung ating titingnan, kung ito ba ay ating napiperceive, kung ito ba ay ating nakikita, nadidiscern, kung ito ba ay kinikilala natin, nare-recognize natin na ito ang gumagawa sa atin ngayon. Or ikaw ay nandun pa rin sa dating buhay na you're trying to protect it. At dahil ang mundo ay nasa pandemic, ikaw ngayon, ang puso mo ngayon ay nandun pa rin sa kalagayan na may takot, nag-aalala, and you're trying to keep yourself calm, di ba? So magitan ng mga bagay na maaring ikaw ay matawag niyan, ma-entertain na maraming mga bagay sa libutan para lamang ikaw ay makita lamang ng mga tao na ikaw ay nasa maayos na nakalagayan. Pero sa bagay gusto kong puntahan sa umaga ito, mga kapatid, kung gaano kahalaga ito sa atin, have you perceived the life? Iyo bang nakita, iyo bang na-discern na ang buhay na ginagalawan mo ngayon, ito ay hindi buhay mo. Ang buhay na meron ka ngayon, hindi ito yung dating buhay na nilalakaran mo, kapatid. Okay? To lose life, that means, ano yung gusto makita dito ng Panginoon? Yung praise dito na to lose one's life means that a person is giving up his life for something. Dumarating ka sa point na ikaw ngayon ay sinasabi mo sa iyong sarili na gusto na i-give up mo na ang lahat ng bagay na iyong nakita sa Scripture na pinaunawa sa iyo ng Diyos, mga bagay na wala ng bahagi sa mga plano ng Diyos. To lose life speaks about giving up your own life and let Christ, let the Word of God control it. Okay? Ito yung tao na willing siya to forgo the present advantages of life. Ito yung tao na willing siya to suffer reproach, to suffer persecution.
Willing ka na i-lay down ang buhay mo ng may kagalakan for the sake of Christ, for the sake of the Word of God, for the sake of the life that is in us. Handa kang talikuran, di ba? Yung pasal natin last Sunday, a life living all for Christ. Handa ka na, ikaw ay nasa panahon na nagde-decide ka to lose this life. Dahil alam mo, di ba, kahit anong pagsikap, kahit anong gawin ng tao na protektahan ang kanyang sarili, ay ang Scripture pa rin na nagpapahayag, nagpapakilala sa atin ng katotohanan na ang buhay ng tao ay tinulad ng Scripture saan? Tinulad lamang sa isang bulaklak, isang halaman na sumisibol sa umaga at sa kinahaponan ay ito ay malalanta, ito ay mamamatay sa tamang panahon. So ito yung buhay na meron tayo before at ngayon tayo ay nasa paglilingkod sa Diyos. Have you perceived the life that is in you? Okay, pagpatuloy tayo. To lose life it means ito yung buhay mo noon, your life, your old life that being destroyed. To lose life means your life just died, your life just faded away. Ang buhay na ito, ang makasalimutang buhay na ito, hindi ito buhay ng Diyos, ito yung makasalimutang buhay, mga kapatid. Ito yung paglakad ng ayon sa course of this world, ang sabi ng kanyang mga salita. Ito yung paglakad ng ayon saan? Sa doctrine ng tao. Ito yung paglakad ng ayon sa kaisipan ng tao. Ito yung buhay na lumalakad ayon sa tradition, ayon sa doctrine and commandments of men, ang sabi ng Panginoon. So yung tao ay doon lamang siya nabubuhay. But not until na siya ay makaharap sa salita ng Diyos, not until na kanyang marinig ang biyaya na ito ng Diyos, doon pa lamang siya magpapasimula na bitawan ang buhay na ito. At mangyari yung sinabi ni Hari Solomon, na sabi niya, therefore I hated life, because the work that was done under the sun was distressing to me for all its vanity and grasping for the wind. Hanggat hindi mo nakakaharap ang salita ng Diyos at hindi mo nakakaharap ang biyaya ito ng Panginoon, hindi mo ma-realize ang buhay na ito, mga kapatid. Hindi mo makikita na ang buhay na meron ka, this life, ay wala nang ibinigay sa iyo kundi bigat, pasan, great sorrow. Wala nang ibinigay ito sa iyo kundi kalumbayan. Di ba? Araw-araw, tumataas ang mga bilihin. Araw-araw, ang mga tao nagigipit. Araw-araw ay maraming pinapasan ng tao. Mas malaki ang pamilya at mas walang pinagkakitaan, mas malaki ang pasan ng mga tao. And they're looking for life. They're looking to survive for it. At yun yung nangyari sa ating panahon. Sinisikap din ng gobyerno na mabigyan ng pangailangan ng mga tao dahil sa lockdown, dahil sa pandemic na ito. Pero alam natin, kahit anong pagsisikap ng tao, limitado lang ang kayang gawin ng tao. Pero ang Diyos, hindi siya kayang limitahan. Dahil ang Diyos, nasa Kanya ang buhay. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Di ba? Sabi dun sa mga awit, meron siyang 10,000 reasons, 10,000 ways para Kanyang tuparin ang Kanyang mga pangako, para Kanyang ipagkaloob ang lahat ng bagay ng pangangailangan ng Kanyang mga hirang sa uling mga araw na ito. Kaya nga sabi ni Aaron David, di ba? Ako ay bata at ako'y tumanda na, sabi niya, wala akong nakita na isang matuwid na pinabayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay buhay. Ang tao, limitado sa kanyang kakayahan, pero ang Diyos ay hindi kayang limitahan. All things are possible in God, sabi ng kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon, in God, all things are possible. Kaya kailangan natin makita ang buhay na ito sa mga panahon na ito. Nang sa gayon ay magpasimula tayong mag-let go kung may mga bagay pa na nagpapabigat sa atin na sinisikap natin na ito ay may-save sa buhay natin. God help us to let go all things in our life. At matuto tayong magtiwala ngayon sa Panginoon, matuto tayong magtiwala sa Diyos na humahawak ng buhay. Ngayon ay makikita naman natin lahat sa magitan ng kaniyang mga salita. Ano pa, mga kapatid? To lose life is a life denied for Christ. Ito yung uri ng buhay na iyong tinatanggihan na. Ito yung uri ng buhay na iyong handang i-give up alang-alang sa Panginoon.
Di ba? Ang sabi ng Panginoon, one time sa kanyang mga salita, na siya na gustong sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus. At one time, nabanggit ko sa inyo, di ba, na bahagi yung pagpasa ng ating mga personal na cross. Ito ay marirealize natin na ito yung nangyayari kapag tayo ay nagpapasimulang maramdaman natin na hindi pala biro na tanggihan ang ating mga sarili. It is a burden, sabi nga sa inyo one time. It is a burden na iwan ng iyong pamilya. Of course, hindi sinabi ng Panginoon na totally iwan mo ang iyong tahanan. Nang sabihin ng Panginoon doon, sa binasa natin last Sunday na siyang umiibig sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, at gayon din sa kanyang mga anak ng higit sa akin, ay hindi dapat sa akin. Ano yun? Ibig sabihin ng Panginoon, kapag mas matimbang ang iyong pagtingin, yung value, mas matimbang ang iyong panahon sa pamilya, kaysa sa mga bagay ng Diyos, kaysa pag-ibig sa Diyos, ay hindi tayo dapat sa Panginoon. Pero yung pag-iwan, di ba? Yung pag-iwan sa mga, di ba sabi ng Panginoon, yung mga nag-iwan ng tahanan, nag-iwan ng mga mahal sa buhay, nag-iwan ng kanyang asawa. Di ba? Hindi mo sabihin na talagang totally iiwan mo sila, pero ibig sabihin, hindi ka na lumalakad doon sa ayon, doon sa kaisipan na ayon doon sa gusto ng laman, na nandun sa mga unbelieving na ating mga kasama sa ating mga tahanan. Kung hindi sila sasampalataya, then ako ay sasampalataya sa Diyos. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon na ating iiwan yung mga ugali, yung mga custom, yung mga tradition. Pero hanggat kaya mo, kapatid, samahan ng iyong mga magulang, ipag-pray sila, na sila rin naman ay makakita ng biyaya ng Panginoon. Then, gawin natin. But sometimes, kung kinakailangan talagang ikaw ay lalayo, iiwan mo ang tahanan alang-alang sa Panginoon. Yan ay nangyayari din, mga kapatid, sa ilang mga pagkakataon. So, to lose life is a life denied for Christ. Ibig sabihin, handa ka na i-give up ang mga bagay na meron ka noon, yung desire, yung kagalakan mo before, at ikaw nagpapasimula magsabi na I am not in control of my life. I have surrendered all things sa Panginoon, at siya ang bahalang mag-control ng buhay na ito. So that's speaks about losing your life. I know that He does all things for me. I know that He is only concerned. Yung mga bagay na the best para sa atin, yun yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin. But ito ay ating tatanggapin kung tayo ay magpapasimulang i-deny ang ating mga sarili. Nung pupuntahan natin isang bahagi ng Scripture sa buhay ni Stephen, at ito ay may kaugnayan sa buhay ni Stephen, when Stephen lost his life for Christ. And alam niyo mga kapatid, sometimes it really happens to some believers, sa mga mananampalataya, na sila ay nawalan ng buhay dahil sa pagtatanggol sa Ebanghelyo ni Kristo. Nawala ang kanilang lumang buhay na pagkatao noon dahil na sila ay tumayo sa katotohanan. At kung ito ay mangyayari, ano naman ang pabor na tatanggapin natin sa Panginoon? Napuntahan natin ang Acts chapter 7, mga kapatid. Dito makikita natin na sometimes ito ay nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. For the sake of Christ, for the sake of the gospel of Christ, ay kinakailangang mawala, kung kinakailangang mawala yung buhay na meron ka, alang-alang sa Panginoon. Dito sa chapter 7, Stephen preached the gospel of truth. Si Stephen ay nangaral doon sa mga kaparian, doon sa mga Hudyo sa panahon niya, the gospel of grace, ay kanyang dinala. At ito yung mababasa natin sa chapter 7, verse 2 hanggang verse 53. So, hindi natin pupuntahan ang mga unang mga talata, no? Dito sa verses 2 hanggang 8, he preached how God called Abraham. And dito naman sa verse 19 hanggang verse 16, dito ay pinangaral naman niya yung buhay ni Joseph, kung paano sila napunta sa Egypt, sa magitan ng biyaya ng Diyos, kung paano na itinutang ng Diyos na magkaroon ng tagutom. Alam natin ang story niyan. At ang buong angkan ni Jose, ang kanyang mga magulang, kanyang mga kapatid ay napunta ng Egypt. Verses 17 to 36 ay pinangaral naman niya rito yung tungkol kay Moises. So alam natin ang story, after na lumipas ang mga panahon, dumami ang Israelita at may lumitaw na hari sa Egypt na hindi na nakakilala kay Joseph. Hindi na siya naging aware, hindi na siya nagkaroon ng damdamin pa na malaman yung history o yung background ng pamilya na ito. So
siya ay isang hari na naging mabagsik sa mga panahon na yon. So alam natin yung story na inalipin ang bayan ng Israel. Verses 37 to 43, dito naman ay pinangaral naman dito, binanggit ni Stephen sa kanyang pangaral, how Israel rebels against God. So alam natin ang story ng mga bagay na yan. How Israel resists the Holy Spirit of God. So sinuway sila ni Stephen sa kanyang pangaral. Sinuway ni Stephen ang mga mapagkunwari, mga kaparian noong panahon na yon, na sila ay nag-iingat ng kautusan ni Moises, di ba? Pinagmamalaki nila na sila ay nabubuhay sa kautusan ni Moises. Pero alam natin na ang buong kautusan ay nauwi saan? Nauwi sa umagitan ng Panginoong Kristo Jesus, na ang lahat ng bagay ay nauwi sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka na maaaring mabuhay sa kautusan dahil nandito dumating ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa umagitan ng Panginoong Kristo Jesus, at lahat ng kautusan ay nauwi sa isa na lamang. Yun ay ang pagtupad sa pag-ibig ng Diyos. At yun yung na-miss ng mga kaparian sa panahon na yun. And that's why sinaway sila ni Stephen. At dito sa verse 51, yun ang mababasa natin, mga kapatid, sa Luke chapter 7. Ano binanggit dito sa verse 51? Tingnan natin. Verse 51, sabi ito, you stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. So, hindi ito alam ng mga kaparian sa panahon na yon na nabubuhay sa kautusan na sila ay naging matigas na nang dumating ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sila ay naging matigas na sila ay sumusuway na sa biyaya, sumusuway na sa paggawa ng Espiritu ng Diyos sa mga panahon na yon. Sabi niya, you stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the Just One. Ang Just One ay tumutukoy kay Kristo, of whom you now have become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels and have not kept it. So sinaway ni Stephen itong mga kaparian sa magitan ng pagsabi na kayo ay mahitigas ang inyong mga puso, ang inyong mga tainga na hindi natuli, na hindi na circumcised ng salita ng Diyos dahil ayaw nila tanggapin ang biyaya na dumating sa mga panahon na yun. Na meron ng pinadala ang Diyos na kanyang Espiritu na siyang magsasalita ng buong katotohanan, na dadalhin niya ang mga mananampalataya sa buong salita ng Diyos, sa buong katotohanan na walang ibang buhay maliban sa Diyos. You see? At ang mga taong ito na nabuhay sa kautusan, they miss the coming of God through our Lord Jesus Christ. Na-miss nila yung pagdating ng biyaya, yung pagdating ng buhay na nandun sa ating Panginoong Kristo Jesus. At nang hindi nila ito matanggap, they stoned Stephen. Verse 54. When they heard these things, they were cut to the heart. Nasaktan na kanilang mga puso. At sa verse 55, sabi ito, but he, si Apostol Stephen, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. And sabi niya, and said, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. So ito ay nagpapahayag na ang kaluwalhatian ng Diyos na kay Kristo ay nagbigay ng confirmation kay Stephen. Na whatever happens to him, ano man ang mangyari sa buhay niya, hindi siya pinabayaan ng Diyos, hindi siya iiwanan, hindi siya iniwan ng Panginoon. Dahil ang pagkakataon na ito, na ang kanyang buhay nasa bingit ng kamatayan, ang kanyang buhay ay nasaan? Nasa pagkakataon na siya ay mawawalan ng buhay dahil saan? Dahil sa pagtatanggol sa truth. Dahil siya ay kumilala sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagturo, na ang Panginoon ay nangaral ng biyaya ng Diyos, pinakita niya ang buhay. Sabi niya, maliban na kainin yung aking katawan, wala kayong buhay na walang hanggan. Maliban na inyong inumin ang aking dugo, wala kayong tatanggapin na buhay na walang hanggan. So ito yung dala ng biyaya na hindi nakita ng marami sa panahon na yun. But instead, ang mga tao ay nanatiling kumapit saan? Sa doctrine, sa utos ng tao, sa tradition,
At ipinipilit na ito ay is-saved. Ipinipilit na ito ay maingatan nila. Pero isang bagay na napakaganda mga kapatid sa mga panahon na ito. When nang si Stephen ay nasa bingit ng kamatayan, di ba? Whatever happens to him, sabi ko sa inyo kanina, na ang verse 56 ay nagpapakilala ng kalwalhatian ng Diyos. Nang sabihin dito, I see the heavens open, the Son of Man standing at the right hand of God. Speaking of the Lord Jesus Christ, standing at the right hand of God, ibig sabihin, nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Kanang kamay means ito ay authority, ito ay kapangyarihan ng Diyos na nahayag sa Panginoong Kristo Jesus, na siyang nagpapahayag ng buhay. And that's why, yung mga panahon na ito, when Stephen loses his life, okay, ang buhay ng Diyos ay nahayag sa kanya, ang buhay ng Diyos ay ipinakita sa mga talatang ito na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Stephen, being full of the Holy Spirit, he knew it and he perceived it. He knew it, he recognized it, that the Lord is with him. Ipinakita sa vision. Yun ay confirmation, yun ay biyaya ng Diyos para i-confirm sa atin, di ba? Kung itutulad ng Diyos, makita natin ang kanyang kalwalhatian, it only confirms na, anak ko, hindi kita pinababayaan, ako ay nasa iyo. Ano man ang mangyari sa iyo, mawalan ka man ng buhay, and yet you will find it. Praise God. He knew it, alam ni Stephen, and he perceived it. When he saw the glory of God, he perceived it, he recognized it. Yun yung buhay ng Diyos, kalwalhatian ng Diyos na nakikita niya sa vision. At yun yung sinasabi ng Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 6, na binasa natin last Sunday. Ano sabi ito sa verse 16? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Ano daw ang pakikisama natin sa Diyos-Diyosan? Sabi niya, hindi niyo ba nalalaman that you are a temple of God? Hindi niyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos, na ang Diyos ay nagsabi, ako ay mananahan sa inyo, ako ay lalakad na kasama ninyo. Hindi niyo ba napiperceive? Hindi niyo ba nakikilala? Do you recognize that God is in you? So makita na kanya Espiritu. That God is in you. Have you perceived the life of God that is in you? At yun yung nakita ni Stephen, na makita niyang kalwalhatian ng Diyos, sabi niya, niniwala ako na nananalubos ang kanyang kagalakan. Alam niya na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Alam niya na hindi siya pababayaan. Ano sabi doon? Nakita niya, sabi niya, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God, full of authority. To lose life is to recognize the life. Kapag ikaw ay nawalan na ito rin ang magpapakilala sa iyo para ma-realize mo na nandyan ang buhay ng Diyos. Nung may babalikan natin ang buhay ni Stephen, mga kapatid. So, hindi pinabayaan ng Diyos si Stephen. Kung inyong ma-realize ang bagay na ito, lumipas ang maraming panahon, tayo ay nabuhay sa pananampalataya. Kailanman, isang bahagi ng iglesia ay hindi pinabayaan ng Diyos. And that's why there are times, may mga visions mula sa Diyos, mga kapatid, of course. May mga dreams mula sa Panginoon. Of course, ang payo ni Apostol Pablo, prove every spirit, try every spirit. Hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga bagay ito. Maliban na may confirmation, maliban na ito ay mismo ang Diyos ang nagbigay sa atin. But through those visions and dreams and prophecies na napahalaga sa ating panahon, na ito ay pinaranas ng Diyos sa ating iglesia, di ba? Nagagalak tayong lahat. Nandiyan ang presensya ng Diyos, nadadama natin ang kanyang kalwalhatian, kumikilos sa atin, ang buhay ay nariyan sa ating pagkakatipon. Di ba? Habang naangaral ang mga magagawa, dumadaloy sa saganang biyaya ng pag-ibig ng Diyos, ang saganang kalakasan ay dumadaloy sa iglesia, at ang mga may buhay, sila yung may karanasan na, they lose their life. At sila ngayon ay kumikilala, there's something in here
There's something na merong dapat tayong kilalanin. And that's why sa ating mga gawain sa nakalipas, di ba, sa ating local church, so magitan ng prophesying, kung kayo ay nakadiscern, ang Diyos ay gumagawa sa atin. Through prophesying, gumagawa siya, nangungusap siya, nagpapahayag siya. Di ba? Pagkatapos ng kaloob ng speaking tongue, ay nariyan ang interpretation of tongue. Yan ay biyaya ng Diyos. And I can see life in it. Nandiyan ang buhay sa iglesia. Kung bubuksan lamang ng Diyos ang ating mga paningin during our services, makikita natin andyan ang kalulatian, ang pillar of clouds ay nariyan sa atin sa magitan ng kanyang Espiritu. Habang nangungusap ang mga magagawa, ay pinapahayag niya ang buhay, ipinapakita ang confirmation. Dahil lumipas ang maraming panahon, ilan sa atin may mga patotoo na kahit sa kamatayan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Now, sa pagkakataon na ito, gusto kong tingnan yung isang bahagi ng buhay, the other side of losing a life. Mamaya babalikan natin si Stephen. So ito yung buhay na ating ginagalawan, and yet, nang ikaw ay napaharap sa buhay, tinutukoy ko yung buhay ng Diyos, which is the word of life. Nang ikaw ay napaharap sa buhay, sa magitan ng salita ng Diyos, ay nakita mo, there's something better. May mabuting bagay na naghihintay sa iyo. When you decided to deny your life, when you decided to deny your tradition, when you decided to deny your intellectual, yung mga talino, yung mga kaisipan na iyong tinanggap sa ibaba ng lupa. May pagkakataon na kapag tayo ay humarap sa Word of God, dito natin nare-realize, dito nawawasak yung ating lumang pagkatao. Dito na-expose yung buhay na meron tayo na isang buhay na makasalanan. Nakita ko sa isang scripture, mga kapatid, sa John chapter 4, alam natin ang story nito, na ang babaeng Samaritana nang siya ay mapaharap sa Panginoon, nawalan siya ng buhay. Sa paano parahan? Natin tingnan sandali. Sa John chapter 4, mababasa natin yan sa verse 1 hanggang verse 26. To summarize itong pagkakataon na ito, sa verse 7 na lamang, humingi ang Panginoon ng tubig sa babae. Alam natin ang story. At sa verse 9, nag-anilangan yung babae dahil sa mga panahon na yun, alam natin ang custom ng mga Hudyo ay hindi sila nakikipag-usap sa mga Samaritano, sa mga Samaritana. Kaya nag-anilangan yung babae na bigyan ng tubig ang Panginoon. Sabi niya, sapagkat sabi niya, hindi nakipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So bakit ako magbibigay sa iyo ng tubig? Ang sabi ng Panginoon sa verse 10, sabi niya, if you knew the gift of God, and who it is who says to you, give me a drink, ang Panginoon humingi sa kanya ng tubig. Sabi niya, you would have asked Him, and He would have given you living water. So sabi ng Panginoon dito, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang nagsasalita sa iyo, na nagsabi na, bigyan mo ko ng tubig, sabi niya, you would have asked Him, He would have given you living water. Iyong maikilala siya na nagbibigay sa iyo, na may kayang magbigay sa iyo ng tubig ng buhay. So may bagay dito na nais pakita ang Panginoon sa babae. Nais niyang sabihin sa babae na ang tubig ng buhay ay narito na. Nais buksan ng Panginoon ang kaisipan ng babae na dito ay araw-araw kang sumasawat ng tubig, araw-araw kang nauuhaw. Diba? Nandun yung burden. Diba? Araw-araw pabalik-balik nagsumasawat ng tubig, araw-araw nauuhaw, araw-araw nagdi-desire. At ang desire na yun ay related sa buhay na tinalaki natin last Sunday, na trying to save it. Of course, kung hindi ka naiinom ng tubig, mamamatay ka sa uhaw, and then the life will gone. The life will vanish away. Pero ang nais sabihin ng Panginoon dito, kung nalalaman mo lamang kung sino ang nangungusap sa iyo, na may kapangyarihan, may kakayahan na magbigay sa iyo ng tubig ng buhay.
Verse 11, ang sabi ng babae, napakalalim ng balon. Parang sinasabi niya, mahirapan ka kumuha ng tubig ng buhay sa balon na ito. Wala kang pansalok. At doon sabi ng Panginoon sa verse 13, Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water spring up into everlasting life. Gustong ipakita ng Panginoon sa babae na narito ang buhay na iyong kinauuhawan. Dahil dito sa tubig na ito, araw-araw ka manatiling magdi-desire, mauuhaw ka, magnanasa ka sa tubig na yan. Pero itong buhay, sabi niya, sabi niya, but whoever drinks of the water that I shall give him, ay hindi na mauuhaw magpailanman. Dahil ang tubig na ito ay everlasting life. Ang Panginoon ay hindi tumutukoy sa natural life, pero ang Panginoon ay tumutukoy sa buhay na hindi makikita, hindi matatagpuan sa lupang ito. Hindi mo ito tatanggapin sa kabila ng iyong pagsisikap to save it. Kundi ito ay nasa Diyos, ito ay nasa Panginoon na siyang may kapangyarihan na magbigay sa iyo. Yun ay kung iyong tatanggapin. Yun kung iyong kikilalanin ang biyaya ng Diyos sa magitan, of course, ng Panginoon na nangungusap sa atin sa uling mga araw na ito sa magitan ng kaniyang mga salita. So, kailan na-realize ng babae na ang kausap niya ay ang Panginoon, na ang kausap niya ay hindi pala isang ordinaryong tao, na ang Panginoong Jesus pala bilang nasa laman, ay nasa Kanya, naka-abode, nasa Kanya nananahan ang pagka-Diyos, ang buong kapangyarihan, kalakasan. Ang buhay ay nasa Kanya. Kailan na-realize ng babae na hindi na ito ordinaryo? Hindi na ito karaniwan na nangyari. Verse 16 and verse 18, in-expose ng Panginoon ng Kanyang buhay na makasalanan. Diba? At hindi ba ganyan na ginagawa ng salita sa atin kapag tayo ay nahaharap sa word of truth, na-expose ang ating mga personal life. Kapag tayo naharap sa Espiritu ng Diyos, sa Spirit of Truth, na-expose yung ating mga lihim sa buhay. Amen. Na-expose yung ating mga itinatagong mga kasalanan, nahayag tayo, na-expose yung buhay natin, lumang pagkatao natin. Wala tayong maililihim sa Diyos, brothers and sisters. Hindi natin kaya pagtaguan ng Diyos. Kahit pasikapin natin, i-save ang ating mga buhay na ito sa laman. You will find it, you will lose it someday. Pero ano ito yung buhay na nag-expose? Ano yung buhay na nag-expose doon sa babaeng Samaritana na nabubuhay sa kasalanan sa mga panahon na yun? At kailan niya na-realize na ang kanyang kaharap pala ay hindi isang ordinaryong tao, kundi siya ay may buhay sa kanyang sarili. Nandun yung buhay, nandun ang salita ng buhay na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Na gusto niyang ibigay doon sa Samaritana, doon sa babae na naghahanap ng buhay. Diba? Pero unfortunately, ang hinahanap ng babaeng ito ay yung literal life. Pero ang nais i-offer ng Panginoon ay ang everlasting life. Diba? It's a grace of God na ang Panginoon ay lumapit sa atin, tinawag niya tayo. Hindi siya nag-offer ng natural life. Ang ino-offer sa atin ay ang buhay na walang hanggan, na wala ng katapusan, wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng mga bagay na nagpapahirap, wala ng mga burdens. Praise God. So, ang babae ito ay na-expose sa harapan ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa verse 17? The woman answered and said, I have no husband. Dahil sabi ng Panginoon sa verse 18, okay, sige, tawagin mo ang iyong asawa. Anong sabi ng babae? I have no husband. So that she's trying to save it. She's trying to keep to herself na para bang ang Panginoon ay hindi niya alam ang mga nangyayari. Na tinabaga ang Panginoon ay walang nalalaman sa buhay natin. You see? Jesus said unto her, you have well said. Napakabuti, tama yung sinabi. I have no husband. Ano sabi ng Panginoon? For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband, and that you spoke truly. Totoo naman sinasabi niya na wala siyang asawa dahil yung kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa. Pero meron na siyang sa nakalipas na mga buhay niya, meron na siyang
5 husbands. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Nang ma-expose ang buhay ng babaeng ito sa harapan ng salita ng Diyos, sa harapan ng salita ng katotohanan, sa harapan ng buhay na mayroon si Kristo. Na-expose yung old life, na-expose yung buhay na isang buhay na makasalanan, na pilit niya isinisave for how many years na maaring tinatago ng babaeng ito. Pero kapag nang tayo ay maharap, ng babaeng ito ay maharap sa Panginoon, nang tayo ay maharap sa presensya ng Panginoon, nahayag ang lahat ng bagay sa atin. Praise God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nahayag ang lahat ng lihim sa buhay natin. Na-expose sa magitan ng Scripture. Kaya nga, sabi ng Panginoon, wala tayo ni John or ni Peter, wala tayo magagawin kundi confess your sins before God. Humble yourself before God. Iyong ipakilala sa Panginoon, ihayag ang iyong mga kasalanan, ihinang tawad. At ang Diyos, ang sabi ng kanyang masat, ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay kumikilala sa ating mababang puso sa paghingi natin ng tawad sa Kanya. So, kailan na nangyari sa babae? Nandito, ang kakaibang bagay na sa kanyang harapan ngayon. Sabi niya, Sir, I perceive that you are a prophet. See, that is true, mga kapatid. He is a prophet of all prophets. Verse 25, the woman said to him, I know that Messiah is coming. Another declaration ng kanyang ma-realize. Nakita niya, na-recognize niya, I know that Messiah is coming, sabi niya, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. And Jesus said to her, I who speak to you am He. Ako na nagsasalta sa iyo ay siya nga. Exactly. Yun yung right moment. Yun yung tamang pagkakataon na ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili that I am. Hindi man niya tahasang sinabi that I am the Christ. Pero nung kanyang sabihin, I who speak to you am He. Hindi niya sinabi na ako, sa mga pagkakataon na ito, hindi niya sinabi na ito yung buhay. Di ba? Na binagit na yun doon sa taas, sabi niya, yung iinom dito ay muling mauuhaw, sabi ng Panginoon, pero yung buhay na aking bibigay, yung tubig na aking bibigay, ay hindi na siya muling mabubuhay. Ano yung tinutukoy ng Panginoon? The everlasting life. Na kanya sabihin, I who speak to you am He, ibig sabihin, nasa Kanya. Ang buhay na wala hanggan, na yun ang Kanyang ipinagkakalob o ibinibigay sa babaeng ito. At salamat, ito'y gawa ng Diyos, isang paraan para makita ng babaeng ito na once and for all, magawa niyang i-deny ang kanyang sarili, magawa niyang kilalanin ng Panginoon, nagawa niyang talikuran ang kanyang buhay. Dahil kung yung babasahin doon sa masunod talata, siya ay tumakbo. At ang sabi niya, narito ang Kristo. Pinakilala niya, nagpatuto siya sa mga tao. At kung siya ay may binhi, kung siya ay isa sa mga hirang ng Diyos, naniwala ako, lubos na nabago ang buhay niya. Lubos na napihit ang buhay niya. You see? Kailan natin ma-realize ang buhay ay narito sa atin nang tayo ay ma-expose sa presensya ng Diyos, nang tayo ay ma-expose sa word of truth, nang tayo ay ma-expose sa mga salita ng buhay, na ang Panginoon ay dumalaw sa atin. Na ang Diyos ay magsabi at nangyari, naging realidad sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, na I will dwell in them, I will walk in them, ang sabi ng Panginoon. Nangyayari ba yan sa ating mga buhay, mga kapatid? Nangyayari ba yan sa atin? Have you perceived the life of God in you? Na dito tayo nabubuhay sa mga araw na ito. At ang buhay na makasalanan ay tinapos na doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ni Paul, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 6, I have crucified with Christ. Lahat ng bagay ay naiwan doon, napako doon. So to lose life is denying your life. To lose life is to destroy that life na hindi, ibig sabihin na hindi ito paraan ng Diyos, hindi ito labas ito sa kalooban ng Diyos. So it's about time, mga kapatid. Kaya sabi sa inyo last Sunday, ano yung buhay na meron tayo ngayon? Saan kayo lumalakad?
Ano ang kagalakan ninyo, di ba? Sabi ko sa inyo, yung unang pagkakataon natin sa part 1 ng ating mensahe, ng ating whole being, ang ating 5 senses ay napakalakas. Kumikilos sa kasalanan sa ating 5 senses at naapektuhan itong natural life, itong buhay na ito. Hanggang sa tayo ay natutunang lumakad saan? Sa lust of the flesh, sa lust of the eyes. Nag-enjoy tayo ng mga bagay na sanlibutan. At inakala natin na ito yung buhay. Inakala natin na ito yung magbibigay sa atin ng satisfaction. But later on, praise God, puri ng Diyos sa biyaya niya. Nang sabi ni Paul, nang tayo ay patay sa kasalanan, Christ died for us. Mayroong isang napako doon sa krus ng Kalbaryo. Ang buhay ng Diyos ay nahayag sa mga tao sa magitan ng Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Right there at that moment, the woman loses her life. It was being exposed, nahayag sa harapan ng Panginoon. The same thing na nangyari sa ating mga buhay. Nang tayo sa biyaya ng Diyos ay tumanggap sa pananampalatayang ito, nagpasimulang mawasak ang lumang buhay. At ngayon, natuto tayong kilalanin siya. Natuto tayong yakapin siya. Nangyari ang sinabi ni John, we love Him because He first loved us. So you see, have you perceived the life, church? Kapag ba ang Panginoon ay nangungusap sa atin, nakikita ba natin o nakikilala ba natin ang buhay ng Diyos ay kumikilos sa atin ngayon? Nakikita ba natin na ang salita ng Diyos ay kumikilos sa Kanyang mga salita? Nag-aayos, nagtutuwid sa atin. Tinuturuan tayo lumakad ngayon sa pananampalataya. Tinuturuan tayo ngayon lumakad ng may reverence. Diba? Sabi sa Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ikaw ngayon ay napupuno ng karunungan ng Diyos. Ikaw ngayon ay napupuno ng kaalaman ng Diyos. Dahil nagpapasimula ngayon, manaig sa iyo ang fear, ang reverent, ang pagkatakot sa Diyos. Nagsimula ka ngayon, na kamuhian ang iyong buhay na nilakaran before. Minsan siguro naiisip natin, natatawa na lamang tayo kapag naalala natin yung ating mga lumang pagkatao noon na nilakaran. Naalala ko ang ilang mga testimony sa aming church. Sister Mirna, di ba? Nabuhay saan? Sa pabalik-balik sa simbahan ng Katoliko. Lumuluhod mula pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar. Pero may nabago ba sa buhay? May nangyari ba? May buhay ba na kumilos sa buhay ng ating kapatid? At sino man na nasa ganung kalagayan before? You see? Kundi nung tayo ay maharap sa presensya ng Diyos, just like Moses, nang siya'y maharap sa Shekinah glory of God, doon sa Mount Sinai, anong sabi ng Diyos? Hubarin mo ang iyong pangyapak, Moses. Ikaw ay nasa banal na dako. You see? You are in the holy ground, Moses. Brothers and sisters, you're now living in the holy ground of the Word of God. Alisin na natin ang ating mga pangyapak, alisin na natin ang ating mga pangatwiran, alisin na natin ang ating mga buhay na labas sa pananampalataya. Have you perceived the life that God is in you today? Have you perceived that the Holy Spirit lives in you? Sabi ni Paul, anong ating pakikisama sa mga Diyos-Diyos? That's old life. That's your life before. That's a natural life before. Anong iyong pag-communion sa mga unbeliever? Diba? Isang kabataan, nasama ka pa ng sama sa mga hindi mananampalataya. Hindi na dapat ganun. Isang mananampalataya na di ba? Na ang buhay lagi na sa labas. Hindi na dapat ganun. Nakipagkwentuhan sa mga unbeliever, sumasagap ng mga chismis, sumasagap ng kung ano ng mga bagay sa liputan. Yun yung old life na meron tayo. Na tila baga enjoy tayo kapag nakarinig tayo ng mga fake news, ng mga chismis sa paligid. Pero binigyan tayo ng desire to hear the word of life. Because I perceive the life, ngayon ay natutunan kong i-let go ang aking mga sarili. To lose life is to hate your life. At yung sinabi ni Haring Solomon, di ba, sa Ecclesiastes chapter 2 verse 7, and therefore I hated life.
Simulan natin ngayon mga kapatid, kung hindi mo pa kinamuhan ang iyong sarili, ay simulan mo nang gawin ang bagay nito. Praise God. To lose life is to deny yourself for Christ. So it's a decision. Ngayon ay nagpapasya ka. Niniwala ako sa bawat isa na lumapit sa Panginoon, sa bawat isa na nag-decide to baptize in Jesus' name, doon mismo sa mga panahon na yon, right there, ay nag-decide ka. Kailangan mo nang iwan, kailangan mo nang i-deny ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon. It's a decision. Ito yung magiging pasya mo ngayon sa buhay na ito. Are you still desiring to protect it, or are you willing to leave your life behind? Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, if you lose your life, then you will find it. Puntahan natin mga kapatid ang 1 John chapter 1 verse 4. Sila mga sandali mga kapatid. Dito sa 1 John chapter 1 verse 1 ay binabanggit dito ni John, sabi niya, we heard and seen the life. At sino sa atin ang magsasabi ngayong umaga na ito ay ating narinig before and we have seen the life. Ito ay realidad na karanasan ng mga mananampalataya. Ito ay buhay na tinanggap natin. Ito yung buhay na meron tayo ngayon. Ito yung ating narinig before. Ito yung ating nakita before. At hanggang ngayon, still, we sin. We sin. Or we see the light na kumikilos sa atin sa limang araw na ito. Sabi sa verse 1, that which was from the beginning, 1 John chapter 1, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Ang life dito mga kapatid sa Greek word is zoe, which means it is the life of God. At dito ay pinapakilala ni John, pinapahayag niya na sa pasimula, ito yung aming narinig, ito yung aming nakita, because sila ay mga witnesses, yung 12 apostles, 12 disciples of Christ. At iba pang mga limitaw na mga unang mananampalataya before. Dahil hindi lamang naman yung 12 disciples ang nakita. Kahit si Mary, ang magulang ng Panginoon. Si Mary Magdalene. Diba? At ang ilang pa mga individual noon na habang ang Panginoon ay nasa lupa, nakita nila ang word of life. At ito yung ipinapahayag ni John. At niniwala ko, ang iglesia sa limang araw na ito ay nasa ganun ding kalagayan, which we have heard and which we have seen with our eyes. Hindi natin nakita ang Panginoon in physical, but by faith, we see Jesus in His Word. Hindi natin nakita ang Kanyang mga miracle, hindi natin nakita ang Kanyang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa Kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, mapalad sila na hindi nakakita sa akin, dahil sila ay sumampalataya. Mapalad kayo, mapalad ang bawat isa. At ang bawat sumampalataya sa mga bagay, sa mga pangako, sa mga salita ng buhay na ating tinanggap sa uling mga araw na ito. So ito yung pinapahayag ni John, which we have looked upon and our hands have handled concerning the word of life. The life, verse 2, the life, yung Zoe, the life, was manifested and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life, Zoe, that eternal life, which was with the Father and was manifested to us. So magitan ng ano? Through our Lord Jesus Christ. Ang buhay dito, ang Zoe, ang buhay ng Diyos ay nahayag sa magitan ni Jesus, sa magitan ng Panginoon. And that's why, sa Kanyang pangalan, of course, sabi ni Paul, walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit para tayo ay maligtas. Dahil ang pangalan na yan, nandyan ang buhay. Ang pangalan na riyan, nandyan ang ating kaligtasan. In His name, there is healing. In His name, there is peace, there is joy. In His name, there is victory. Praise God. And because there is light, at dahil may buhay riyan, you see, sino sa inyo ang nakakita? Sino sa inyo ang nakaka-recognize? Have you perceived it, kapatid? The life
of Christ. Yung sinabi ni Paul na hindi na ito yung buhay ko. Ang buhay na sa akin ay ang buhay ng Panginoon Kristo Jesus. Is that your life? You see? That's why kung pipilit pa rin natin, proteksyonan yung ating mga sarili. Sinisika pa rin natin, di ba? Ipagtanggol ang ating mga sarili. Hindi ito yung buhay na tinanggap natin sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Have you perceived the life that is in you today, mga kapatid? Ano sabi ni Jesus? I who speak to you am He. Ako ang siyang nagsasalita sa iyo. Sabi ng Panginoon sa ilang mga talata, I am He. Before Abraham was, I am. Bago pa man lumitaw si amang Abraham, ay ako na nga. Ako nga. Ang sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon. Verse 3 tuloy natin, that which we have seen and heard, we declare to you, ano yung pinapahayag ni John? The word of life. Jesus Christ, Panginoong Kristo Jesus. Nasa mga panahon na ito, nasaan yung mga salita sa ating panahon? That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things, verse 4, we write to you that your joy may be full. At yun dahil mga kapatid, that's why, iba ang ating kagalakan sa kagalakan ng mga sanlibutan, taga-sanlibutan. That's why, iba ang kagalakan mo sa kagalakan ng meron ka bago mo i-deny ang iyong sarili alang-alang sa Panginoon. At yun dahilan, ang iyong bird o ang iyong desire, ang buong kagalakan mo ay narito ngayon. So have you perceived the life? Ang desire mo ba ngayong umaga, kapatid, mga magulang, mga kabataan, ay nasa mga salita ng Diyos? Ang iyong bang kaisipan, ang iyong bang five senses ngayon ay hindi na apektado ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life? Kundi ang iyong five senses ngayon na kumikilos sa buhay na ito, na meron pa tayo ngayon, itong natural life na ito, na sakop na ng buhay ng Diyos. Ngayon, ito ay kumikilos na, itong limang senses na meron tayo ay kumikilos na under by the inspiration of the Word of God. Ang iyong paningin ngayon ay hindi mo na ginagamit sa paningin ng sanlibutan, kundi ginagamit mo sa paningin, sa pagbabasa, sa pagmimeditate. Ang iyong pag-iisip, ang iyong panlasa, hindi na panlasa ng sanlibutan, kundi panlasa panlasa mga makalangit na bagay ng Diyos. Ang iyong tainga, hindi na nakikinig ng mga bagay ng sanlibutan, kundi nakikinig. Diba? One time sabi ng mensahe ni Brother Cholo, hearing and hearing by the Word of God. Faith comes by hearing. So nandiyan pa rin ang five senses, pero hindi na sila aktibo sa kasalanan. Hindi na sila aktibo na gumagawa sa gawa ng kasalanan. Kundi ang lahat na ito ay kumikilos na ng ayon sa inspirasyon ng mga salita ng Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, lose life. He who lose life, he will find it. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa ating paksa sa nakalipas na 2 Sundays. Have you perceived life? Inyo bang nakita na ang buhay na ito, mga kapatid? After you lose your life. Sa atin ang may mga karanasan ito, niniwala ko ito ay realidad sa atin. And sometimes, itong lose life, itong losing life, sometimes ganito ang description ng scripture, yung mga nawala ng buhay, yung buhay na under pressure. Hindi mo na alintana yung persecution, hindi mo na alintana yung mga sinasabi ng tao. Ating puntahan ng 2 Corinthians, mga kapatid, sa ilang mga sandali. Binasa natin ito 2 Sundays ago, 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Na sometimes ito ang description ng scripture na ang buhay na ito, this life is not about you, it's not about us. This life is about the Lord Jesus Christ na nasa atin. Na dahil sa mga pressure, dahil sa mga kabigatan sa buhay na ito natin naranasan, na yan naman ay bahagi ng scripture, bahagi ito ng cross na binabanggit ng Panginoon, na siya na susunod sa akin ay pasanin niya ang kaniyang cross, bahagi ito. Na mababasa natin na sa binabanggit ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8, sabi nito, we are hard-pressed
on every side. So yung buhay na ito ay nalalagay sa mga bigat na kalagayan. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. Bakit hindi lubusang nagigiba? It is because the life of God, the life of the Lord Jesus Christ is present there. Nandiyan ang biyaya, kumikilos sa atin. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. So, sino sa inyo ang mayroong karanasan yan? Are you hard-pressed? Are you perplexed? Are you struck down? Dahil sa buhay na ito? Pero sabi ng Scripture, you are not forsaken. You are not totally destroyed. Diba? Tinalaki natin last Sunday, ang buong sanlibutan ay under, desperate condition. Pero, bagamat tayo ay nasa loob ng desperate condition, we are not totally desperate sa mga panahon na ito. Why? Ano sabi sa verse 10? Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Okay, nasa magitan ito ng buhay ng Panginoon na nasa atin, na nahayag sa ating mga katawan, kahit pa anong bigat ng pressure na naranasan ng mga anak ng Diyos, ito ay tunay na hindi natin minsan kaya ipaliwanag kung bakit natin napapagtagumpayan ang maraming mga bagay. Kapatid, it is because the life of Christ manifesting in you. Nandyan ang buhay. Kumikilos sa iyo. Diba? We are not totally forsaken. We are not totally burdened sa maraming mga bagay na ito. Kundi ang sabi ng Scripture, ginawa tayo ng Diyos na higit pa sa mapagtagumpay. Praise God. Ginawa tayo ng Diyos na higit pa. Kailan? Hindi yun darating, kundi ngayon mismo. Ngayon mismo, sa buhay na ito na ating kinalalagyan, as we are waiting sa redemption ng ating mga pisikal na katawan. Ngayon mismo, pinaparanas tayo ng Panginoon ng kakaibang pagtatagumpay. At yun dahilan, ito ay proven sa atin ang word niya, ang revelation ni Apostle Paul. Sa binasa natin, ito ay realidad sa atin, ito yung buhay ng Diyos na nasa atin. It's all right, brothers and sisters. Maranasan mo ang mga persecution sa buhay na ito, maranasan mo ang kabigatan. Huwag kang maalala, huwag kang lubos na matakot, huwag kang mag-alala. May buhay sa iyo. Ang buhay, ang salita ng Diyos, ay nariyan sa puso mo. Nag-iingat, nagbabantay. Di ba? Before, we tried to seek this life, we tried to seek and save this life, we tried to protect this life, pero alam nyo ba, hindi na natin ginagawa yan ngayon. Kundi yung buhay na nandoon sa atin, ito yung nagpo-protect sa atin. Yung buhay ng Panginoon na nasa atin. And that's why huwag ka na mag-alala, kapatid. Walang mangyayari kahit anong pagsisikap mo na ingatan yung buhay mo. Dahil para sa akin, ang buhay ng Panginoon na nasa akin, ang manifestation ng buhay ng Diyos na nasa akin, ito yung nagpo-protect, ito yung nag-iingat ng aking buhay ngayon. You see? Ito yung dahilan. By the grace of God, wala tayong nabalitaan sa biyaya ng Diyos na isa man ng mga mananampalataya na nahawa ng karamdaman na ito sa ating panahon. Diba? It's a grace of God. Yet, kung ipahintulot man ng Panginoon, hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala dahil kilala natin. Sabi ni Paul, I know whom I have believed. I perceived the life of Christ is in me. So, sino sa inyo ang nakakakilala ng mga bagay na ito? To find Jesus Christ is to find eternal life. Ang tao na nagsisikap i-preserve ang kanyang buhay, ang kanyang temporal na enjoyment sa buhay na ito, hindi mo ba alam, kapatid, na ikaw ay nade-deprive sa mga kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon? Parang ayaw mo tanggapin, hindi mo, hinahayaan mo na ang buhay mo na yan ay manatili sa ganung kalagayan, nade-deprive ka sa biyaya, sa full, sa lubos na biyaya ng Diyos na kumikilo sa mga mananampalataya na naglilingkod in spite of this na nangyari sa ating panahon. So kung ikaw ay manatili sa ganung kalagayan, you are depriving yourself sa mga bagay
sa mga kabutihan ng Panginoon. Binasa rin natin last time sa Romans 6 chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So those of who sila ng mga tao na patuloy pa rin nag-iisip, nagsisikap, hanapin ang kanilang sarili, and that's why, di ba? May mga individual sa mga local churches, may mga individual na humihinto sa paglilingkod, nawawala sa iglesia. Why? Dahil they're trying to find their life outside in the fellowship, outside in the Word of God. Maaaring hindi nila alam yan, but ito yung totoo. Bakit ka aalis sa iglesia? Bakit ka hihinto sa paglilingkod? Dahil hindi mo nakikita. Hindi mo pa nakikilala marahil ng lubos na ang buhay ng Diyos ay nasa Kanyang salita. So nawawala ka sa gawain because you're trying to find yourself somewhere. But as for me and my house, sabi nga ni Joshua, I find my life here in the Word of God. I find my life dito sa presensya ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kayo aalis din ba? Sabi niya sa mga alagad, sabi ni Peter, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Ikaw ang Kristo. Thou art the Christ, the Son of the living God. Parang gusto sabihin ni Peter, you are the life. Nasa iyo ang buhay. Ikaw ang buhay. Saan pa tayo pupunta? Bakit patuloy natin iingatan, patuloy natin isasalbang pilit ang ating mga sarili? Purihin ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa kaniyang kabanalan. Sabi ni Peter, tayo ay nakapartake sa divine nature of God. Hindi natin ito hinanap, hindi natin ito ginusto na mangyari sa atin, kundi tayo na itila baga natulad sa isang tupa na nawala at iniwan ng Panginoon yung 99, 'di ba? Sabi ng scripture sa kanyang parable. Iniwan niya muna sandali 99 para hanapin yung nag-iisa na nawawala. And when God find you, when God find me, I perceive that this is the life. Ito yung buhay ko. Ang buhay ko ay nasa iyo, Panginoon. Bakit pa ako aalis sa buhay na ito? Bakit pa kayo aalis? Kita nyo ang buong sanlibutan, nandyan ang kamatayan, nandyan ang death, nandyan ang pagkatakot ng buhay ng mga tao. Yung mga tao ngayon na unti-unti na nawawala ng buhay, na inaakala nila na ito yung buhay na meron sila. But they find it. They lose their life. Maraming namamatay sa hospital dahil sa karamdaman. Diba? Walang magawa ang yaman ng tao. Kahit ba gaano kayaman ng tao nagkasakit ng COVID-19. Diba? Kahit pa nag-aari siya ng maraming mga businesses sa mundo. Kapag siya kinapitan ng karamdaman na ito at hindi siya bibiyaan ng Diyos ng buhay, he's gone forever. And that's why, mga kapatid, before we close, dalangin ko ng mga salitang ito, ang mga mensahe na ito, pangatlong pagkakataon natin pinuntahan, dalangin ko na ito ay maabot sa inyo, sa mga individual na nakakarinig, nakaabot, nakapakinig ng salita ng katotohanan. Dalangin ko na tanggapin din ninyo ang buhay. Nais kong sabihin sa inyo, nang sabihin ng Panginoon, he who loses his life, he will find it. Hindi mo ito masusumpungan saan? Kahit sa anong organisasyon meron tayo sa ating panahon. Hindi ito nasumpungan ng mga apostol. Saan? Sa mga sekta, sa mga grupo sa panahon ng Panginoon. Sa panahon na sila ay nangaral ng ebanghelyo. Hindi nga ito nakita ni Paul sa kanyang ipinagtatanggol na grupo, na kanyang samahan, na siya ay isang Pariseyo, ng mga Pariseyo. But Paul find the life of God in Jesus Christ. Ng kanyang masalubong, the way through Damascus. Di ba? Doon ay nakasalubong niya ang liwanag, ang presensya ng Diyos. Alam natin ang story. At nang sabihin ng Panginoon, diba? Sabi ng Panginoon, bakit mo ako pinag-uusig, Pablo? Sabi ni Paul, sino ka? Ako si Jesus. I am Jesus na iyong pinipersecute. Sabi niya, napakabigat, di ba? It is hard to kick against the prick. Wala kamalay-malay si Paul na ang kanyang binabangga ay hindi ang mga tao,
Hindi ang mga natural life, hindi ang mga mananampalataya, kundi ang kanyang binabangga ay ang buhay. At ng kanyang siya'y maharap sa presensya ng Diyos. Nang siya'y maharap sa kalwalhatian ng Diyos. Ang Panginoon ay nangusap sa kanya. Mula noon, di ba? Right at that moment, ay nawala ng buhay si Pablo. Yung mga bagay na ipinagmamalaki niya, di ba? Sabi sa kanyang, bagay sa kanyang mga sulat sa mga mananampalataya, inari niyang suka ang lahat. Could you imagine? Isang individual nang ikaw ay mapaharap sa presensya ng Diyos, nang ikaw ay mapaharap sa word of truth, ay sinabi mo sa iyong sarili, I hated this life. Nakakasuka yung buhay na ito. Ikaw ngayon ay nagpasimulang mapihit ang puso. And that's why yung lose dito na binabanggit ng Panginoon, na may Greek word na apolyomi, meaning it is a destroyed life. It is a loose life. Pero ikaw na nawala ng buhay, diba? Kaya sarap makita ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ikaw na nawala ng buhay, ay meron kang nasumpungan by the grace of God. Sa umagang ito, sino sa atin ang mapagsabi, I perceive it, Lord. I perceive it. Hindi ako nagkakamali na aking pasya. Na tunay sa sanlibutan ito ay walang buhay. Kahit pa makahanap ng vaccine para ipanggamot sa mga tao na may karamdaman, hindi pa rin ito masasatisfy ang buhay, mga kapatid. Mangyayari, sinabi ni John, the world is passing away. The world is passing away. At lahat ng mga bagay nandito, all things that is in the world, sabi ni John. Pero sino lamang daw ang manatili? Sila na ating basahin ang bahagi na yan before we close, mga kapatid. Hindi ko na-note dito, pero sabi doon, sila na natili sa salita, sila na natili sa Diyos, sila na nagpapatuloy na nananahan sa salita ng Diyos, sila ay mananatili magpakilanman. Doon yung sa 1 John na pinasa natin before. Now, I just want to read before we close ang dalawang quotation ng ating kapatid Brother Branham. Siya ang ating kinikilala na mensahero sa ating panahon. Siya ang ginamit ng Diyos to turn our hearts mula sa pananampalataya ng mga magulang. Ipinihit ang ating puso mula sa mga bagay ng sanlibutan, sa buhay na ito, ay naipihit ang ating kalagayan ngayon na ating ini-enjoy sa presence ng Panginoon. Ang unang quote ay gusto kong basahin sa mensahe niya na Thirsting for Life. Naka-flash sa inyong screen, ating basahin. Sabi ito, now, there's only one eternal life, and that lays in God only. And God only has eternal life. And we have been privileged to become the sons of God. Then the word, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life. So if you believe in God, you must believe also sa Panginoon. Dahil ang Diyos na nahayag, ang buhay ng Diyos na nahayag, ay nahayag sa magitan ng ating Panginoon. Okay, that's why sabi nito, he that heareth my words and believe on him that sent me hath eternal life. The Greek word zoe, sabi niya, they're used for God's own life. The creature that accepts him becomes a part of God and is just as eternal as God is. That's right. There's no reason for us to doubt that. It's God's everlasting, eternal word. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sa mensahe niya, the seal of the Christ. Sabi niya, for I will give them everlasting life. So after you lose your life, you find the everlasting life. Sabi niya, for I will give them everlasting life. Everlasting life comes from the Greek word zoe, God's own life. God's life is in the individual, and you're sealed by it until the day of redemption. We're waiting for it, brothers and sisters. That's the seal of God. And when you do, you become Christ-like.
You love those that hate you. You're for one purpose, do the will of the Father. Bring in all the brothers, put your arms around your enemies and love them. And the great works of the Holy Spirit, rejoice not in iniquity, but rejoice in truth. So if you perceive that the life of God is in you, hindi ka na ngayon magagalak saan? Sa lahat ng uri ng kasalanan. But rejoicing in truth. At yun yung binasa natin, yun yung binagin ko kanina, bagitin ulam mo ulit. Yung sinabi ni Paul sa Galatians chapter 2, I have been crucified with Christ. Binanggit natin last Sunday. Na doon sa krus ng Kalbaryo, yung sinasabi ito ni Paul na I have been crucified with Christ, doon, if you believe it, na ang Panginoon ay napakos ako sa Kalbaryo, ang buhay mo was also nailed doon sa krus, doon na-crush ang lahat, doon na-break away ang lahat. At kung paano ang Panginoon ay namatay, sabi ng Scripture, tayo ay namatay nakasama niya, kanakalakip niya. At kung paano ang Panginoon ay nabuhay na maguli, if you believe it, kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw rin naman ay kasamang nabuhay ng Panginoon. Ano yun? That's life. Yun yung buhay na nandun sa Panginoon, na nasa atin ngayon, na ating ini-enjoy. Na ito yung ating narinig before, when we heard it, when we heard the Word of God, we believe in it. At ang sabi ng Scripture, we pass from death unto life. So, ang buhay na may kamatayan, sabihin, ang buhay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, ngayon ay meron ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon. Ngayon ikaw ay lumalakad, natututo sa kalooban ng Diyos, nabubuhay ng may kabanalan, ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng bagay, na ayon sa Scripture, na ayon sa salita ng Diyos. Dahil anumang salita na mababasa natin, anumang salita na maririg natin out of this world, huwag mong kalimutan kapatid, there is life in it. Ito yung dinideclare ng mga apostol, ito yung dinideclare ni John. Sabi niya, ito yung aming pinapahayag sa inyo, the word of life, na nahayag sa amin sa mga panahon na yon. And exactly, it is happening right now today sa Iglesia ng Panginoon, sa Nobya ni Cristo. May manifestation of life sa church. And that's why, ang ating mga puso ngayon ay anong ating, ano inyong nararamdaman. Ang longing, we're waiting for the manifestation of this life totally ay mahayag sa magitan ng redemption ng ating mga katawan sa huling mga araw na ito. And brothers and sisters, kung ikaw ay bahagi sa mga tinawag ng Panginoon sa huling mga araw, isa sa mga nakarinig at nakakita ng manifestation ng buhay na meron sa salita ng Diyos na kumikilos sa mga banal ngayon, then masasabi ko, isa ka sa mapalad, isa ka sa mga nakakilala, isa ka sa nakakita, isa ka sa nakaranas ng gawa ng Diyos sa huling mga araw na ito. No, balikan natin sa dali yung huling bahagi ng buhay ni Stephen. At tayo magtatapos mga kapatid sa bahagi nito. Anong nangyari kay Stephen? Kaya sabi ko sa inyo kanina, he perceived it. Nalaman niya. When he saw the vision, nakita niya ang Panginoon nakatayo sa kanang kamay ng Diyos, meaning may authority, may kapangyarihan, may kalakasan. He perceived it that the life was there. The glory of God was there. He perceived it na hindi siya pinabayaan, hindi siya pababayaan. Dahil siya ay malapit na sa mga panahon na babatuhin siya ng mga tao. At yun yung mababasa natin sa verse 57. Balikan natin Acts chapter 7. Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. And they cast him out of the city and stoned him. So dinila sa labas si Stephen at doon siya ay binato. Yung mga tao na nagtatanggol sa buhay nila. Yung mga tao na nasaktan sa word of truth. Sabi ito, and the witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. At that time, hindi pa na-convert si Pablo, na nakilala sa Saul, sa pangalang Saul. Verse 59, and they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus Christ, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice. Sabi niya, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep.
Ginamit dito yung salitang sleep to emphasize that Stephen, physically namatay siya, pero kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ay buhay na buhay sa Diyos. Ang word na sleep dito ay mayroong Greek word na koimao, that means to cause to sleep, to put to sleep, to still come, para siya ay patahimikin lamang, patulugin lamang sa harapan ng Diyos. Sa paningin ng tao, siya ay namatay, physical. Pero sa presensya ng Diyos, siya ay tinawag na natutulog lamang. Yan ang tinawag sa mga namatay kay Kristo, di ba? Yung binabanggit ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, na mga natulog, ang mga namatay kay Kristo ay tinawag lamang na natutulog. Bakit? To express, para bigyan diin na ang buhay ay nandoon sa kanila. Di ba? Ano yung sabi ni Paul? Na yung kapangyarihan, yung Espiritu ng Diyos, the same Spirit that raised Christ from the dead, who dwells in us, who dwells in you, the same Spirit that will raise us, yung mga believer, those who sleep in Christ, ay sila rin na ibabangon ng the same power of God, the same Spirit of God, ng may kalakasan, ng may buhay. You see? So ito yung karanasan ng mga mananampalataya, na kung paano tayo tinuruan ng Diyos, denying ourselves, hindi na natin alintana kung anong buhay meron tayo ngayon, basta ang ating kagalakan ay mapasa presensya ng Diyos. Is that your desire, mga kapatid? Ito ba yung ating kagalakan sa mga panahon na ito? Pinapakita lamang sa matata na binasa natin, hindi pinabayaan ng Diyos si Stephen, hindi ng Diyos. Hinayaan na siya ay totally ma-destroy ng kaaway. Kaya kung paintulot man ng Diyos na tayo ay kunin yung buhay, makaranas tayo ng kamatayan physically. Pero tayo ay tayo ay nabuhay kay Kristo, nabubuhay sa kanyang mga salita. Then, huwag tayo mag-alala. Tayo ay muling ibabangon. Dahil ang buhay ay nariyan. Ang buhay ng Diyos ay nariyan. So ito yung ating teksto. He who loses his life for my sake will find it. Na kung naalala ninyo, sa ating unang bahagi ng ating paksa sa mensahe na ito, yung Psalms 115 verse 8, i-quote ko lang ulit. Ay nabasa natin dito, sabi ito, those who make them, gumawa ng mga imahe, those who make them, yung nabubuhay dito, na gumagawa ng mga images. Those who make them are like them. See? So, is everyone who trusts in them. And that's why kung atin naman babasahin ng 1 John chapter 3, totoo. Ito yung nangyayari mga kapatid, totoo ito. Na ang mga tao na gumagawa ng mga images, ng mga idols, sila ay nagiging tulad ng mga bagay na ginagawa nila. Na ano? Kung paano yung mga idols ay hindi nakakita, ganun din naman. And that's why kahabag-habag mga tao. Nabubuhay sila sa ganung bagay. May tainga, hindi nakakarinig, ganun din naman ang mga tao. Wala silang naririnig na biyaya, wala silang naririnig na katotohanan. Maliban na of course, kung sila ay binhi, sila ay mga itinalaga ng Diyos, once na ito'y makarinig, ang mga tao nito'y makarinig, sila ay tatanggap kilala. Pero yung mga itinalaga, itinalaga sila ng Diyos sa kapahamakan, of course, may mga tao na itinalaga sa kaligtasan, pero yung nakalungkot na bahagi, may mga tao rin naman na ang Diyos ay tinilaga sa ikapapahama. Hindi na nyo. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. At kung ating titingnan ng 1 John chapter 3, para lamang ito ma-relate natin doon sa word na binasa natin sa Psalms 115, sabi ito, behold what manner of love the Father, verse 1, has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. So, hindi tayo nakikilala sa sanlibutan. Bakit? Dahil hindi tayo taga sanlibutan. Hindi ka lumalakad ng tulad sa sanlibutan. Ang buhay mo ay wala na doon sa mga bagay ng sanlibutan. You already lose your life in Christ. Verse 2, beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed that we shall be. So, hindi pa natin alam kung hindi pa natin alaman kung magiging ano tayo sa araw na yun. But we know that when He is revealed, ang Panginoon, that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. You see,
Doon sa talata na binasa natin sa Psalms 115, those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. And how about those people na ang buhay nila ay ipinagkatiwala na nila sa Diyos? Anong sabi ni John? We know that when He is revealed, we shall be like Him. Nangyari yung sinabi ng Scripture, everyone who trusts in Him, bawat isa na sumasampalataya, nagtitiwala sa Kanya, sila ay magiging katulad nila. So kung ang Diyos ay may buhay sa Kanya na walang hanggan, hindi ba ikaw ay magkakaroon din ito, kapatid? Kung ikaw ay sasampalataya sa Diyos. Sabi ito, we know that when He is revealed, we shall be like Him. Kaya kayo sumasampalataya, those who believe in Him, those who believe in Christ. Kapatid, isang araw, kapag siya ay nahayag, ikaw ay magiging, kung paano siya nasa maluwalhating kalagayan, ay magiging ganun ka. See? Kaya napakalaga sa uling araw nito, na ating siyang makilala. Have you perceived the life of God, kapatid? Basahin ko lamang yung last verse. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is purified. Purihin ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita. Salamat sa Kanyang kabutihan sa atin, mga kapatid. Hindi ko alam kung paano pa ipapahayag ang maraming mga bagay, sabat naniniwala ako. Nilulubos tayo ng Diyos sa uling mga araw na ito. Kapatid, wag mo nang pilitin pa. Huwag mo nang pilitin pa. Kung ikaw ay isang backslider, kung ikaw ay nawala sa gawain ng Panginoon, huwag mo nang pilitin pa. Definitely, you will lose your life here. Pero kung ikaw ngayon ay magpapatuloy, kung ikaw ngayon ay babalik sa kung saan ka nadapa, sabi ng Scripture, na bakit mo hindi balikan ang iyong first love, ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon? Dahil walang buhay maliban sa Diyos. Binasa natin kanina. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, life, ang buhay ay nasa Diyos lamang. That's why ang Diyos magpala sa bawat isa. Hindi ko alam ang inyong mga kalagayan ngayon. I pray na kahit tayo nanatili sa quarantine, we're hoping matapos na ang bagay na ito, matapos na ang mga bagay na maaring naging mabigat sa ating mga puso, nararamdaman natin ang pressure. Tulad ng ating mensahe last Wednesday. Ang buong sanlibutan ay nasa desperate condition. Pero salamat, by the grace of God, hindi naman tayo totally desperate. Nararamdaman lang natin yung pressure, pero we are not forsaken. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Praise God. Kaya sumatin ang Kanyang biyaya, tayo po ay umawit muna ng isang awit. Samahan niyo kami, mga kapatid, sa isang simpleng awit. Ang awit na ito ay nagsabing, Panginoon, narito ang puso kong bukas. Samahan niyo kami sa isang pagsamba sa Panginoon. Praise God. Laksan niyo. Awit din kayo. Panginoon, narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Lagi nang naghahanap sa'yo. Yes, Lord. Amen. Ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Let's sing one more time. Panginoon, isa pa. Panginoon, Panginoon, narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat
sa buhay ko, kaluluwa ko. Lagi nang nahahanap sa'yo, ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Ang tanging hangad, ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yan ang aming mga kaluluwa, O Diyos. Desiring to hear the word of truth. Desiring to live in your presence, Lord. At nalalaman mo ang lahat ng aming mga buhay. Nalalaman mo ang aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Nalalaman mo ang aming mga puso ngayon. Walang bagay na naililihim sa iyo. Dahil sa tuwing kami ay harap sa iyong mga salita, na-expose ang aming mga buhay, nahayag ang aming mga pagkatao, Panginoon. Subalit salamat po Diyos, dahil nahayag ang buhay sa pamagitan ng iyong mga salita, nahayag ang buhay na ito sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Nakita namin, we perceive it, Lord, na kami pala ay isa sa iyong mga hirang, isa sa iyong mga itinalaga upang tumanggap ng buhay na ito, upang makakilala sa iyong mga plano, makakilala sa iyong salita ng buhay, makilala ka namin, Panginoon, at magsimula kami, Panginoon, na aming talikuran ang buhay na ito na aming nakilala, na aming pilit noon ay isinasalba, pilit naming inililigtas, sinisikap maingatan. Pero nakita namin by your word, O Lord, nakita namin na ito ay nauwi lamang sa walang kabuluhan. Lahat ng bagay, lahat ng gawa ng tao, anything anything done under heaven, all these things will pass away. The world is passing away, Panginoon. At ang lahat ng bagay nandito ay unti-unting lumilipas. Kaya, Panginoon, we're so grateful. Nagagala kami to live in your presence, Lord. To live in your word. Nagagala kami na masaksihan ka na gumagawa sa uling mga araw na ito, na makita ka na buhay sa iyong mga salita. Living epistles sa buhay ng iyong mga banal. At kaya, Panginoon, purihin ka salamat sa iyong mga salita. Bagamat maaring lahat kami, Panginoon, of course, I believe it, Lord, lahat kami nakaranas to lose our life here on earth. Naranasan naming mawalan kami ng buhay alang-alang sa pagsunod sa iyong mga salita. Ay nakita mo, Panginoon, ang aming mga puso ngayon, ang aming pagsisikap, ang pagsisikap ng bawat isa. Nakita mo ang mga pagpapagal, nakita mo ang mga trials, nakita mo ang mga bagay na dinadaanan ng bawat isa. And the life was manifested in our flesh today. Ang buhay ng aming Panginoon, Kristo Jesus, ay nahayag ngayon sa buhay ng bawat isa. And that's why, hindi kami nangangamba, hindi kami natatakot, dahil ikaw ay buhay sa amin. Kasama ka namin, ikaw ay nananahan sa amin. As the Apostle Paul says, that God says, I will dwell in them, I will walk in them. At totoo yan ay katotohanan, yan ay totoo na nangyayari sa buhay ng iyong mga banal. Nakikita namin, Diyos, na saksihan namin lumalakad kang kasama ng bawat isa sa uling mga araw na ito. Purihin ka, O Diyos, salamat sa iyong mga salita. Bless every one of us, Lord. Ang mga salita na ito na nakaabot kung saan man, Panginoon, na puso na nakarinig, i-bless mo ang buhay nila. Patuloy mo pagpalain ang aking mga kapatid. Kalakasan sa bawat tahanan. Kalakasan sa mga magulang, sa mga may edad na. Sa mga mahina na sa laman, mga may edad na, ay patuloy na iyong palakasin. Patuloy na iyong kasangapan ng kapangyarihan, ng kalakasan ng iyong mga salita. Sa magitan ng iyong banal na Espiritu Diyos na nananahan sa aming mga puso ngayon, ay nanatiling malakas ang bawat isa. Bless mo mga kabataan, bless mo ang bawat tahanan, Lord. At kung mayroon mga kailingan, mga prayer requests, aking dalangin sa iyo,
Patuloy na ikaw ang kumatagpo, umabot sa bawat isa. Nalalaman mo, Panginoon, aming mga puso. Nalalaman mo ang aming mga desire. Wala kami ibang nasa kundi makita ka, mabuhay sa iyong piling. At tulad ng sinabi ng Apostol Juan, O Diyos, sa araw na iyon na ikaw ay mahayag. Kami na sumampalataya sa iyo. Kami na ang aming pag-asa ay nasa iyo. Ay magiging tulad namin, Panginoon. Kami ay magiging katulad mo, O Diyos. Kung paano ikaw ay nasa maluwalhating kalagayan, ay gayon din naman sila na sumasampalataya ay mabubuhay sa kalwalhatian. Panginoon, salamat sa buhay na ito. Hindi ka nagkulang sa lahat ng bagay. Salamat sa mga provision, sa mga tahanan. Salamat maaring ang government ay magkulang ng tulong, pero hindi ka nagkulang ng tulong sa amin. Ang aming tulong ay sa iyo lamang. My help comes from the Lord, as David says. Ang aming tulong, ang aming pag-asa ay sa iyo, Diyos. Ang aming kagalakan ay sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito, habang aming didismiss ang gawain ng aming online service. Kapagpala sa bawat isa, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong mga gawa sa aming tahanan, aming kang dinadakila, tinataas, pinupuri, at ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na pasalamat, pinakamataas na papuri sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Can you say amen, mga kapatid, sa inyong mga tahanan? Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. God bless us all. At bago tayo lubusang maghiwalay-walay, so hinaan mo lang muna. Okay, batiin ko lamang ilan dito. Sister Maria Season. Okay, Sister Felisa, God bless sa inyo. Sister Lorna, Sister Teresita, Sister Almira, God bless. Barmay, God bless. Sister Jelly Jones, God bless sa inyo. Sister Ferecto, God bless. Okay, Brother Cholo, God bless. Sino ba? Okay. Bako basahin itong binigay sa akin. Sister Kai, God bless sa iyo. Regards to Brother Hollis and your family. Sister Marjorie, at ilang pa mga kapatid. Brother Joel, God bless sa iyong pamilya. Sister Marlene, sa inyong mga anak. Sister Mirna, God bless po sa inyo. Amen. Thank you, Lord. God bless you more, Pastor Jack. Thank God. Purihin ng Panginoon. Okay, so meron ditong pinapabot lang, Sister Maria Season. Salamat po sa Panginoon sa quarantine ng aming tatay at kamag-anak dito sa bahay ay nakakapakinig ng mga live stream. Nawa ang Panginoon ang gumawa sa kanilang mga buhay. Purihin ng Panginoon. God bless you, Sister Felisa, sa inyong tahanan. Bar Mike Villanueva, papurit pagdakila ang may balik sa Panginoon, sa kanyang biyaya. Salamat sa kanyang biyaya at kagalingan ng kanyang pinagkaloob. To God be the glory. At gayon din, salamat mga kapatid sa inyong prayer. At kaninang umaga ay nadama ko ang kagalingan ng Panginoon at akala ko hindi tayo matuloy sa ating live streaming today. Pero salamat pa rin sa Panginoon at sumati ng kanyang biyaya sa ating lahat at sa susunod na ating pagkikita dito sa ating online service habang wala pa tayo sa ating mga simbahan, sa mga local church. God bless us all. Purihin ng Panginoon, sumati ng kanyang biyaya. God bless. Purihin ng Panginoon.